Maayong gabi tanan, nagapasalamat kita sa Ginoo sa laing kiginan nga iyang gihatag kanato karong nga gabi. Padayon kita sa pagtuon sa iyang mga pulong. Napaghihapon kita sa libro sa Hebrews, mga Hebrehanon, ug nasugdan na nato ang Hebrews chapter 4 verses 1 to 7 karong nga gabi. Padayon nato ug nga gikan sa verse 8 taman sa verse 13 may atong paghahisgutan karong gabi. Kung naa kamoy mga pangutana, may tungod nining atong pagtuon, and if there are some things kung ano ninyong masabtan, gusto ninyong maklaruhan, may tungod aning atong ginahisgutan. Kaning ayaw kamo pagka kakuli, no? Padali mi ninyo text dire, niya pahibaw kami sa inyong mga pangutan na may tungod sa Biblia. Ginagreet nato ang atong mga tigpaminaw diya sa Buroon. Maayong gabi sa inyo ug nga salamat sa inyong padayong pagpaminaw sa atong programa diya sa Suarez, sa Tambakan ug sa uban pang mga dapit diha sa Bayog. Maayong gabi sa inyo. Ug didto sa Tabok ginagreet pud nato, no, mga tao didto sa atong tigpaminaw sa Misamis Occidental. I hope nga nagapadayon kamo sa pagsunod sa atong programa o nga salamat po sa inyong mga sunod ni ini nga bulaton. Medyo napikhan gyud kita sa atong oras o sa atong pag-andam ni ining bulaton nato atong miaging mga semana tungod kay kasal ni Kuya Uye. Mao kana nga wala na nato matayang pagtagad. I-pray ninyo nga mabalik nato ang ato nga format sa una og Kuya Uyi makahatag og panahon po diri sa ato nga bulhaton pagdawat sang inyong mga pag-abi-abi sa inyong mga text, inyong request para sa mga awit ato nang ibalik ko niya og nga tabangin lang ninyo kampo ni atong bulhaton og gina pangayo pa din ako inyong mga pag-ampo sa atong programa. Pray ninyo si Kuya Uye, si Ate Jen, i-pray po ninyo. Dili paayo yung paminaw karong gabi pod og uban natong mga kaigsunan. If you have some prayer request usab diya nga gusto niyo ipadangat diri sa ato, please feel free to text us also your prayer request and we will be very happy to pray for you ug sa inyong mga ampuanan. Atong i-appeal diri sa atong prayer meeting diri sa church o bisan diri pod sa atong programa sa atong radyo matagabi, no? Maybe siguro karong gabi after sa atong pagtuon we can take time to pray for all of you nga nagapaminaw kung nakamoy mga prayer request. I-appeal lang to sa inyong mga pag-ampo, no? Ang mga prayer request nyo karong gabi. Nakita sa Hebrews 4, basahon na to ang verse 8 naman sa 13, no? Or 8 to 10 taman sa verse 13 karong gabi atong paghisgutan diri sa ato nga lesson. Okay? So if you have your Bibles with you again, kuha ninyo og ato nga basahon ang bilin nga verse sa first part sa atong lesson in chapter 4, verse 8, for if Jesus had given them rest, then would he not afterward have spoken of another day? There remaineth therefore a rest to the people of God, for he that is entered into his rest, he also hath ceased from his own works, as God did from his. Let us labor therefore to enter into that rest, lest any man fall after the same example of unbelief. For the word of God is quick and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and the intents of the heart. Neither is there any creature that is not manifest in his sight, but all things are naked and open unto the eyes of him with whom we have to do. Panalanginan sa Ginoo ang mga pulong. Medyo diri sa atong gibasa na ay gamay nga gitawag nato nga confusion, no?
Sa verse 8, nagamit siya word nga Jesus, for if Jesus had given them rest. Ato nang hunaw-hunawon, murag confusing, no? Kinsa man day naghatag na pahulay kung dili si Jesus. Pero ang iya diri nga statement, conditional. Kung si Jesus naghatag kanilang kapahulayan, then he would not afterward have spoken of another day. That is a confusing statement. That is, kung ang word din nga Jesus, wala na ito masabtan. Ang word nga Jesus din na is actually referring to Joshua. Si Joshua who took over from the leadership of Moses in leading God's people gikan sa Egypt ngadto sa Promised Land. Si Moses was not the one nga mao nakadala kanila dito sa Promised Land. Instead, si Joshua mao gigamit sa Ginoo. Siya mao nagdala kanila ngadto sa yuta nga saad. So makita nato di ang pila ka mga panguna-una nga kung si Joshua naghatag na kanilang kapahulayan, if the rest that God promised them was ultimately fulfilled dito sa ilang pagsunod sa Promised Land, then si David unta sa iyang gisulat nga salmo, wala na unta siya maghisgot og laing kapahulayan if Joshua had already given them rest. But God has another thing in His mind, na siya laing kapahulayan gi-promise human sa pagsulod nila sa Promised Land. Ug mao ni atong isgutan karong gabi. Okay? Sa previous na itong lesson in verses 1 until verse 7, ang pahulay nga gihisgutan nato was God's rest. Ang elemento sa paghulay nagakinanglan og personal faith. No? Muna itong isgutan tumiaging semana. And our rest is God's rest. Iya kanay sa Ginoo nga kapahulayan. Ang Ginoo mismo nagpahulay gikan sa iyang pagbuhat sa kalibutan sa universe for 6 days. Iyang gibuhat ang tanan nga makita nato sa universe ug sa atong kalibutan. And on the 7th day He rested. So kaning pahulay, the word Sabbath itself means rest. Kanigi tukod sa Ginoo as a symbol of the true rest to come in Christ. Ang Sabbath rest is a symbol of the true rest that Christ will provide to us. Mao kana nga ang Sabbath could be violated by Jesus and completely set aside in the New Testament. Mao na nga sa bagong tugon, wala na nag-require ang Ginoo kanato sa pagbantay sa adlaw nga Sabado. Although ang mga Hudiyo nagpabilin sila niini kay mauman kini ang bahin sa ilang ritual o seremonyas ug tulumanon sa ilang mga ordinansya, panmawning usa sa hinungdan nganong ang atong Ginoo gipangitaag bikil sa mga Fariseo kay sa adlaw nga Sabado nagatambal siya ug nagaayo siya sa mga tao. Kani hiluhulagway lamang simbolo aron nga when the true rest will come, the symbol was useless. Pag-abot sa tinuod nga kapahulayan, ang simbolo di na kinahanglan. Mao nang giingon ang Colossians chapter 2 verses 16 to 17. Therefore let no one act as your judge in regard to food or drink or in respect to a festival or a new moon or a Sabbath day, things which are a mere shadow or things to come, which are a shadow of things to come, but the substance or the body is Christ. Si Paul mismo niya na nag-refer siya, naghisgot siya niini. Nga sa atong panahon karon wala na angayan maghukom kanato. We should not be judged and we should not judge people. Sumala sa ilang pagbantay sa pagkaon, sa ilimnon, or sa mga adlaw nga ilang giisip nga mga festival nila, or sa new moon or Sabbath day. Deklaro na sa Colossians chapter 2 verses 16 of 17.